Ang ating nakikita sa larawang ito ay ang tinatawag na 1 piso araw ng kagitingan coin. Isa po itong commemorative coin na nagpapaalala sa atin ng tapang ng mga Pilipino noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, ito po ay pag-aari ng isang seller dito kay Carousel at ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 100 pesos. Ayan, kilalanin po natin ang barya na ito. Ayan, at simulan po natin sa kanyang overside o harapan na bahagi. Ayan, ito po ang kanyang overside o harapan na bahagi. Ayan, kung sana ay mapapansin po natin dito ang nakaukit. Ayan, nakaukit na mga salitang araw ng kagitingan. Sa itaas po nito ay ika-50 anibersaryo. Ayan, sa ibaba po pala ay yung ika-50 anibersaryo at yung sa itaas yung araw ng kagitingan. Ayan, ang baryang ito ay inilabas o minted noong taong 1992. Pero bakit nga ba espesyal ito? Ayan, napaka-espesyal po nito. Kasi kung titignan po natin ang mga taong nakasulat, yan, ay 1942 at saka 1992. Ito po ay nagmamarka ng golden anniversary o ika-50 taon mula noong fall of Bataan noong petsang April 9, 1942. Sa disenyo ay makikita po natin ang profile ng isang sundalong Pilipino na nakasuot ng helmet pandigma. Ang imaheng ito ay kumakatawan po sa libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga pwersang Hapon. Sila po ang mga naglakad sa tinatawag na Death March, kung saan marami ang nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Ayan, sa likuran po ng sundalo, ayan, ay makikita po ang isang watawat at ang isang malaking krus. Ang krus na ito ay hindi lamang basta dekorasyon. Ito ang dambana ng kagitingan o sa wikang Ingles ay Shrine of Valor, kung saan ay matatagpuan po sa tuktok ng Mount Samat sa Bataan. Itinayo ang dambanang ito bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga veterano. Kaya sa tuwing hawak mo ang baryang ito, hawak mo rin ang alaala ng isa sa pinakamadilim ngunit pinakamatapang na yugto ng ating kasaysayan. Yan, dito naman po tayo sa kanyang likurang bahagi o reverse side. Dito ay mababasa naman natin ang Republika ng Pilipinas at ang denomination nito na 1 piso. Sa gitna ay makikita po natin ang coat of arms ng Pilipinas. Mapapansin po natin na ang disenyo ng coat of arms dito ay ang lumang estilo na ginagamit noong early 90s, kung saan ang agila at ang leon ay mas detalyado at klasiko ang dating kumpara sa mga barya ngayon. Ang barya po na ito ay gawa sa stainless steel. Kaya mapapansin po natin na ito ay kulay pilak at medyo magaan pero matibay naman. Mayroon po itong diameter na humigit kumulang 29 millimeters na mas malaki kumpara sa piso natin sa kasalukuyan. Dahil ito po ay isang commemorative coin, hindi ito kasing dami ng mga regular na barya na ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung saan ay nagbibigay dito ng dagdag na collectible appeal para sa mga numismatist. Yan po ulit. Ito po ay ibinebenta ni seller dito kay Carousel sa halagang 100 pesos. Ayan. Ngayon, ang aking opinion po rito ay ang 1992 Araw ng Kagitingan coin na ito ay isa
sa mga must-have para sa mga nagsisimulang magkolekta ng barya. Bagamat hindi ito gawa sa ginto o pilak at maaring hindi ito nagkakahalaga ng libo-libo sa market o merkado, ang tunay na halaga nito ay nasa mensahe. Ito po ay isang paalala na ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay binayaran ng buhay 50 taon bago ito ginawa. Isa itong maliit na piraso ng sining at kasaysayan na nagpapatunay sa giting ng lahing Pilipino. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood hanggang sa dulo ng video na ito.